Pumunta ako sa Don Quixote ngayong araw. Ang dami na natin makikitang Halloween stuff dito at ang cute ng mga ilaw nila. Ang sentro ng Halloween dito sa Japan ay sa Shibuya. Napakaganda ng weather ngayong araw kaya inumpisa na natin ang araw sa pag-workout. Tuwing umaga ay talagang medyo antok pa ako pero pinipilit ko lang magbuhat. Hindi naman natin kailangan enjoyin ang isang bagay para gawin ito. Basta gawin na lang natin. Pag natapos nating exercise sa umaga ay gaganda naman yung pakiramdam natin. Tsaka sa totoo lang, kung hindi ako mag-workout ay uupo lang ako sa toilet at magsa-cellphone ng isang oras. Ang ganda ng gising ni Mika ngayon. Mahilig na siyang tumitig sa mga mukha. Pasok na tayo sa work ngayong umaga. Ang ganda talaga ng weather. O, tignan yung ulap. Basta makadali ako ng break sa work ay tinitake ko talaga yung chance na yun para mag-aral ng Japanese at mag-trade. Pagdating ng lunchtime ay pumunta lang ako sa Don Quixote kaya lang ang lakas ng ulan. Nakakaawa itong mga bata na nakapayong. Eto ang view ko habang kumakain ng lunch. Ang ganda. Relaxing talaga ang nature. Pagpasok ko sa Don Quixote ay bumungad agad yung Halloween stuff nila. Nakakatuwa kasi kung ano-ano yung nanditong mga characters. Kung mahilig ka mag-cosplay, perfect ang month na to ngayong October sa Japan, sa Shibuya, Tokyo. Andun lahat ng cosplayer, madalas mga Japanese pero marami ring tourist. Halo-halo rito lahat ng costume, pambabae, panlalaki, lahat makikita natin sa Don Quixote. Hindi kami nagse-celebrate ng Halloween pero gusto namin yung trick or treat, yung mga candies and cookies, ang sasarap. Kung may bubuyog sa Jollibee ay may penguin naman sa Don Quixote. Isa siyang malaking penguin na napaka-cute. Sobrang sikat ng mga Pokemon sa Japan kaya makikita niyo sila kung saan saan. Nung bata ako, naglalaro ako ng Pokemon sa Game Boy. Napakahina nitong isda na ito pero kapag nag-evolve yan, nagiging dragon at napakalakas. Ito si Eevee, isa sa pinakasikat na Pokemon dito sa Japan. Palagi ang favorite ng mga babae. Pati ito si Gengar. Hindi ko alam bakit cute na cute sila dyan. Kung naaalala nyo yung gusto kong makuha ng Pokemon card na more than 50 lapad, ito yon si Charizard. Isa siyang dragon. Kahit maliliit na stuffed toy to ay pagkamamahal ng mga presyo nila. May mga rare na Pokemon stuffed toy din na in-auction nila. Nung bata ako yung pinakaunang generation ng Pokemon, memorize ko talaga lahat yun. Pero ngayon halos wala na akong kilala. Si Pikachu na lang siguro ang pinakasikat na kilala ko. Ang gaganda rin ng mga baby toys dito sa Donkey. Pero alam ko na hindi yan magugustuhan ni Mika dahil pipiliin niya ang remote at suklay. Kaya kung bibili kayo ng baby toys ay pag-isipan nyo muna mabuti dahil mahal ang mga laruan ng bata. Naubos na naman yung lunchtime ko sa pag-window shopping. Tikman natin ang lunch natin ngayon. Yakisoba with rice bowl. Kung mahilig kayo sa yakisoba, magugustuhan nyo talaga ito dahil masarap ang yakisoba ng Japan. Pero mabilis ako maumay sa yakisoba kaya paminsan-minsan nakakain ko nito. Actually, first time ko lang makatikim ng combo ng yakisoba tapos may rice sa ilalim. Parang sobra-sobran mo yung carbs nito. Pero kahit ganon, ang sarap pala ng combo ng rice at yakisoba. Isa sa mga pinakasikat na pagkain ng Japan ay yakisoba kaya wag nyo talagang i-miss yan kapag nagbakasyon kayo sa Japan. Ang tawag dito ay melon pan or melon bread. Hindi mo may isip na melon kasi hindi siya kulay green tapos may mga chocolate chip. Kagaya ng curry bread, isa ito sa mga pinakasikat na tinapay sa Japan. Kung alam niyo aloe vera, ginagamit din siya sa yogurt at hinahalo. Ang texture niya ay yung parang nata de coco sa atin. Maganda itong aloe vera sa balat at buhok natin kasi nagmo-moisturize talaga siya naturally. Ang nata de coco naman ay maganda para sa gut natin, para rin siyang Yakult, mataas sa probiotics. Pagbalik ko ng school, lumakas bigla yung ulan, parang hinintay lang ako makabalik ng school. Pero nung pauwi ako, lalong lumakas. Alam nyo, palagi ako nagdadala ng payong pero ngayong araw hindi ako nagdala ng payong. Kaya ayun, tumakbo na lang ako sa sasakyan na parang basang sisiw. Pagka-uwi ay naligo lang ako at nag-recta house chores na agad para makapagpahinga. Makinig ka lang ng podcast or manood ka ng video habang nagsasampay ay hindi mo mamalayan ay tapos na. At sa wakas, tulog na si Mika, makakapaglatag na ako at gusto ko na rin magpahinga. Napapansin ko nagiging consistent na ako sa hindi pagigitara, mukhang masama yun. Bawi na lang tayo sa weekend, total hobby ko lang naman yung pagigitara. Kaya ang lesson natin ngayon ay galing sa Japanese proverb. Ang sabi doon, fall down 7 times, stand up 8. Huwag sana tayong panghinaan kapag palagi tayong sumasablay. As long as hindi tayo makikwit, mananalo tayo. Yun lang, bye!